Mga Lodi, good morning. Ayan, kahiga lang tayo guys kasi naghihintay na lang tayo ng ating flight going back home to Philippines. So, naisip ko, ikwento ko na lang kung paano tayo ng ating work sa Canada. So, wala tayong trabaho ngayon guys. Sinabi ko nga na nag-aantay na lang tayo ng ating flight ngayong July 1. So, ito nakahiga lang tayo para magpahinga. Actually, 25 days ako dito natingga kasi yung company ko hindi ako pinayagan na mag early booking sa aking flight. So 25 days din. So ngayon ang bali natitira na lang na days is ano ngayon 24. So 25, 26, 27, 29, 30. So 6 days na lang kasi pizza 1, July 1 flight na natin para sa Pilipinas pag-uwi. So pag nandun ako sa Pilipinas, pag maka-land na ako doon, book na tayo ng ticket sa ating agencies IPAMS na or magpaano na tayo, inform natin yung company, yung agency na nandito na tayo sa Pilipinas. July 3 yung aking dating sa Pilipinas sa Naya Airport. So yun, yung pinagkasundoan namin is July 15 ako mag-alis ng Pilipinas. So sabi ko masyadong madalian kasi masyado nang late yung late yung application, late yung flight ko kasi dapat June 15 ako flight kasi yung unang sinabi ko is May 30 makakaalis na ako dito sa Saudi Arabia kasi nandito ako sa Saudi Arabia. Ang nangyari, may problema doon sa system namin dito sa company. Hindi ako nakapag apply ng resignation through sa system. So na-extend kasi hindi pwede na hindi i-file sa system kasi yun ang basihan nila eh. So to make the story short, so na-extend. So ginawang June 30 kasi inayos pa yung account ko para makapag-file ako. Basta madaming problema bago ako nakapag-file ng ating resignation dito sa Saudi Arabia. Ang masakit pa doon is 2 months. Masyadong mahaba. Pero nakalagay kasi doon sa kontrata namin dito sa sa company is 1 month lang. Tapos ang sinasabi dito naman sa company namin dito sa second company na pinagtapunan sa amin, pinagtrabahoan namin. Kasi galing kami ng agency kasi kami supply parang ganun. Pero wala namang pinagkaiba. Para din kaming company paid. Kasi itong pinasukan namin Maaden is government company. So yun nga, para walang gulo na lang, nag-file na lang ako talaga ng 2 months para wala na talagang reklamo yung company na hindi pa tayo umabot sa 2 months. Kasi pag hindi tayo daw aabot ng 2 months, ikakaltas nila yung 1 month. So magkano na lang makuha ko? Maliit na lang. So ginawa ko na lang, tinapos ko na lang yung 2 months. Tapos medyo ang nadagdag sa aking sa aking end of service benefits is about 3,000. So instead of 5,000 nagiging 8,000 ganyan around. So ganun. So plus yung sahod ko, plus may overtime ako ng previous month na hindi nakarga kasi nga nasira yung
tawag doon, account ko sa system, kaya hindi namin na-book yung mga overtime namin nung Ramadan, nung March at saka April. So estimated na ano ko, separation age of service is around mga 19,000, mga ganyan. So sa pera natin mga almost 300,000. Saan ka pa, di ba? Pang ano na yun, pang pwede nang pang kapital, pang simula sa business na sa Pilipinas, while di pa tayo stable sa ating trabaho sa Canada kung sakali man mayroon tayong backup. So yun nga, makauwi tayo ng Pilipinas, magpabook agad tayo. Tapos, so ano ba yung kuang ko? Ano ba talaga yung nangyari? Bakit tayo nakapag-apply ng Canada? Kasi nga, ang reason ko is maganda yung nila, yung country nila regarding sa kanilang mga trabahador dun sa Canada. Siyempre maganda rin yung future ng ating mga anak kasi maganda yung mga benefits ng mga in-offer nila. Diba guys? Ganun ang ating mga inaasahan doon sa Canada. Nagpursige ako mag-apply doon kasi dito wala na talagang pag-asa, kasi yung company wala nang overtime. Yung sahod ko mga ano na lang, nag-range na lang ng 60, 55, 60, ganyan na lang. Sa ano na lang yung basic at sa konting overtime na lang ng 20 hours. Dati kasi yung overtime namin lagpas 100 hour per month. So maabot pa ng 70, 75, ganyan, 80. Lalo pag Ramadan, maabot ako ng 100,000. Ganyan, pero ngayon wala na nga. Kasi yung mga modern namin, kumukuha na sila ng mga extra ng mga tao galing ng Bangladesh, Nepal, galing doon sa mga neighboring countries natin, ng mga konti lang yung mga maliit na yung offer, nag-raise lang ng mga 1,000, 2,000, 1,500, mga Bangla, mga Nepali, Indian. Yun ang nag-a-assist sa amin pag nag-operation na yung ano namin, yung planta ng gold. Kasi nandito ako sa gold plant. So yun nga guys, kaya napilitan talaga ako mag-pursige mag-apply. So yun nga, may nakita akong hiring sa dito sa agency ng Pilipinas IPAMS. Actually, yung na yan, yung in-applyan ko is ni-refer lang din sa akin ng kasama ko dito sa Saudi Arabia na nagtatrabaho din. Sabi niya, applyan mo ito kasi hiring ito ng operator doon sa agency na ito sa Pilipinas. Dali-dali kong kinuha at in-email ko. Pag-email ko, walang reply. Nagantay-antay ako ng ilang mga weeks. So hindi nag-work. Kaya sabi ko, na lang ako emergency vacation leave. So yun, story short, nag-vacation leave ako. So nagpunta ako ng Pilipinas. Ayan, nag-vacation ako. Tapos pinuntahan ko yung tawag dyan, yung agency na IPAMS dyan sa Aurora Boulevard, Quezon City, dyan sa may Cubao, sa Farmers Cubao dyan. So, pinuntahan ko, binisitahan ko doon. Sabi nila, pag-email daw. Sinabi ko, bakit walang reply sa email? Kasi hindi daw sila basta sumasagot sa email. Kasi ang dami daw nag-email, halos 50,000 daw nung nare-receive ng nila, yung sa email. Kaya mas priority nila yung walk-in applicants. Kaya tama lang talaga na
nagbakasyon ako at nag-decide na puntahan yung agency para ma-clear out kung ano ba talaga yung estado. So, nung nandun ako, sabi ko, mag-apply ako, sir. So, ni-interview nila ako. Yun, sabi nila, na-postpone daw yung final interview. So, nalipat ng last month of June 2023. So, supposedly kasi yun, last week of the month ng Mayo. So, tama-tama lang talaga. Pauwi din ako noon, noong June. So, nung July 1st week yata, yun ang uwian ko. Balik dito sa Saudi Arabia. So, tama-tama lang. Nag-drop by na lang ako doon nung pagbalik ko ng galing vacation. So, yun. Punta ako ng agency. Nag-final interview kami. Yung schedule ko is June 27 yata yun. Ang dami naming applicant. Nakaka 7 days yung process nila doon sa hiring. So, nag-start ng 25, 26, so 27. So, yung akin 27. So, 3 days na sila doon. Yung pagka 27, 3 days na sila. So, 28, 29, 30, 31. 31 ba? So, 30 lang pala, 7 days. So, nag-start ng 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yun pala. 24 pala nag-start. So, 24, 25, 24, 25, 26, 27. So, pang-apat na pala yung araw. Yung aking schedule na bago ako na interview. So, yun. Yung schedule is June 27. So, before pa na June 27, nandun ako sa Manila. So, mga June 25 yata or 24, nandun ako sa Pilipinas. Nandun ako sa Manila. Sa Cavite, sa kapatid ko. Doon lang ako nag-house kasi para makatipid kasi mas malaki yung babayaran mo pag mag-hotel. Yun, 7 ng maga, madaling araw gumising ako. Saka nag-review din ako kung ano yung mga pwedeng isagot. Yun, nag-final interview ko din. Ang schedule is alas 6 daw. Grabe, nagising ako ng madaling araw ng 27. Mga alas 2 yata yun. Tapos sinatid ako ng kapatid ko sa sakayan sa Cavite. Doon sa Muleno yata yun. O sa Tejeros pala yun, Tejeros. So, bumaba ako ng saan ba yun? Sa LRT. Sa baba ng LRT, bumaba ako ng, galing ako ng PITX, tapos bumaba ako ng LRT. Tapos hindi na ako, MRT yata yun. Tapos sabi ng guard, huwag ka nang sumakay dyan sa MRT, sa taas. Dito ka lang sa bus. So sumakay ako ng bus. Ayun, nagkabuhol-buhol pa ngayong ano ko. Kasi bumaba ako sa mali yung binabaan ko. Kaya naglakad pa ako siguro mga 15 minutes naglakad ako bago ako makarating sa destination. Sumakay naman ako hanggang sa jeep. Sumakay ako ng jeep papuntang yun nga, yung sa agency ng IPAMS. So doon, so 5 minutes na lang para magpapasok na sila doon sa loob. So mga siguro 5:55. Yun. 5:55, so mga alas 6 pinapasok na kami. Ang daming tao. Dami talaga. So doon, pinapasok, tinawag na yung mga applicant, pinapasok, nag-registered. So yun na, pinapasok doon sa 3rd floor doon. Yun pala, pagdating namin doon, pinaayos kami, pinafix yung mga damit namin. Tapos ganyan, pinafix nga. Tapos yun pala, wala pa yung namin, wala pa yung interviewer. Alas 8 pa daw. So ang ginawa ng coordinator, sabi niya, bigay muna siya ng mga information or mga anong pwedeng gawin, ano yung mga initials na pwede nating
mga tips paano sumagot. Pagkatapos ng orientation na yon, or yung mga background ng company, pinakita niya kung ano yung mga mayroon doon. Dami namin guys doon, mga siguro mga kuang kami. Siguro mga 150 applicants. Ang dami namin. Ayun, after noon, nila, matapos siya ng 6:30 yata. Ano siya, or 7. Tapos ng kanyang pag-orient sa amin, sabi niya, muna kayo, mag-coffee. Kasi meron sila doon nilagay sa kanilang coffee sink sa kanilang area. Pwede kayo may daw magkape. So, tamang-tama, hindi ako kumain. Kumain lang ako ng hopya. Binili ko doon sa baba ng IPAM. So, kasi doon nagtitinda. Bumili ako kasi nagutom ako. So, yun, nag-coffee tayo. Nag-coffee ako. Tapos nagkuha ako ng kanilang biscuits na mga nilagay doon. So, ayun. Tapos nun, pagdating ng alas 8, so, dumating na yung mga employer, yung mga mag-interview sa amin. So, ayun, nag-start na. Siyempre, kabang-kaba tayo, guys. Pero sa isip ko, nakakailang na ako interview sa pag-apply ng abroad, siguro 4 na. Kasi yung unang apply ko is yung sa Dubai. Hindi ako natanggap kasi yun nga, sumablay ako sa pagsagot. So, actually yung sa Dubai is yung planta na yun is yung aluminum nila doon sa Dubai, yung EGA, yung Emirates Global Aluminum, yun yung company na yun. Gandang company yun guys kasi umabot ng 100,000 yung yung income. 100,000 yung basic value mo kasi 80 mil yung yata 80 mil yung basic sa piso ha. Tapos may 20,000 allowance, tapos wala pang kasamang overtime doon, so 100,000 na. So pag may overtime na, so mga 100 plus. Kaya grabe talaga, nanginayang talaga ako kasi hindi ako natanggap kasi sumablay ako doon sa sagot ko. Yung pag-interview, basta dapat kasi yung sagot natin precise tayo, at saka dapat pag tinanong tayo na bakit tayo nag-apply sa company nila. So ang sagot ko kasi doon is para makapag-earn ng malaking income, which is pala yun, red flag. Parang yun ang yung sabi nila na sumablay ka doon sa sagot mo kasi dapat hindi mo yun sinagot ng ganun kasi yung given na natin yung income na malaki, dapat yung pinakamalalim na sagot mo na pwedeng mag-lead sa'yo na tanggapin ka nila. Dapat pa yung sagot is nag-apply ako sa inyo kasi gusto ko mag-explore, gusto ko mag-contribute yung aking skill, gusto ko madagdagan yung aking kaalaman, gusto ko mag-explore pa yung kung ano mayroon doon sa Dubai, United Arab Emirates, yung ganyan. Mga ganyan. Kaya siguro ganyan. Tapos meron pang sinabi sa akin na tinanong na paano ka sasabihin na fit to work ka, yung ganyan. Paano yung tao masasabi mo na fit. Doon nag-struggle talaga ako. Sabi ko, pag fit yung tao para magtrabaho is nakaka-follow ng instruction, ganyan. Tapos mga trabaho nagagawa ng tama. Pero ang nangyari kasi guys, hinanapan pa ako ng mas malalim pa ng mga sagot. Sabi niya, anong meron? Siyempre, yun na yung naisip ko eh. Actually yung nag-interview sa akin is yung pinaka-strict daw. Nag-interview kasi yung talaga yun sila eh, yung pag hiring sa amin is may preliminary, may exam. Yung exam nila is about mga safety, mga practical answers. So pumasa ako doon. Siguro kami mga 100 plus pumasa out of 500 plus kami doon sa Cebu. Sa Cebu kasi yun eh. Hiring sa Radisson Blue nung 2018 yun eh. 2018 yun kami nag-apply doon sa Cebu.
So, ang nangyari kasi, yun, ano kasi sila parang expert sa hiring. Sila talaga yung nag-hire para doon sa company. Ano yun para pang mga third party yata sila, parang parang third party, for hiring lang talaga. Kasi mga yung mga ibang lahi, mga French, mayroong Romanian kasi yun yung head, yung sa akin, nag-interview, kaya medyo tense ako kasi babae. Ganda pa naman. Kaya tense ako, guys. So, ayun nga, yun, mga tanong niya sa akin, ano daw yung mga safe, ano daw yung fit to work. Yung pala naisip ko, sinagot ko na yung mga possible na mga answers. Sabi ko, yung makapag-follow siya ng mga safety, mga instruction, masunod niya, magawa niyang tama yung trabaho. Yung pala, ang sagot lang daw doon is, dapat daw, i-declare ng doktor na fit ka. May ka ba, may clearance, parang ganyan na fit to work ka. Yung ka magiging fit. So, number 2 yung sablay. Tinitingnan ko. Kaya, wala, disappoint ako. Sa pangalawa, nag-apply ako yung sa phosphate. Bumalik na naman ako ng Cebu. So, pagbalik ko ng Cebu, kasama ko ngayon pamilya ko noon. Sinama ko na lang para at least makapag-explore din, makapagpasyal-pasyal. So, anong nangyari phosphate? So, yung yung experience ko is about sa tawag doon, sa nickel plant, processing plant. So, ang hinahanap nila sa phosphate plant. So, sabi ng interviewer is, dapat daw, is phosphate daw yung yung experience. So, hindi ako pumasa kasi yung hinahanap nila is phosphate. So, yun, hindi ako natanggap. So, yung pang-apat, pang-tatlo na interview, yun sa yung doon sa Davao. Ito yung trabaho ko ngayon sa gold plant. Ma'adin gold plant. Pero yung nag-hire sa amin is yung Jadara, which is agency. Para siyang para sa Pilipinas, parang mga supply ng mga tao. Supplyan niya yung company na yun para mapunan ng tao. So, under kami ng company pa rin. Para din kami mga company, din kami. Company hard. Yun. So, nagpunta na kami ng Davao, hard. So, ang ang hinahanap nila is processing plant talaga. So, which is, pagdating namin doon sa Davao, sa ba yun? Yun yung namin sa Mark Polo. Basta hotel yun na sikat. Pagpunta namin doon, lalit pa nga kami. Ang daming tao na. Tinatawag na pala yung pangalan namin kasi siguro mga alas 8 na yun. Tinatawag na yung pangalan namin kung saan daw kami. Tapos pagdating namin, ma'am, nagulat kami, nandito na kami, ganyan. So, kinuha na nila yung papilis namin. Tapos salang agad kami sa interview. So, tatlo kami noon, nag-apply. Nakuha kami lahat. Kabilang tatlo. Tapos yung mga iba, nagagalit kasi hindi raw sinasabi kung ano yun daw yung sinasabi ng operator or ano yung in-hire nila. Wala naman sinabi mga heavy equipment operator, basta operator lang daw. Pero kami, alam namin na processing plant kasi may nag-tips na sa amin na processing plant yan yung in-apply natin. Magkaiba lang nga kasi gold plant yung papasokan namin. Ito naman is nickel plant. Yung namin, yung experience. So, ayun nga, pumasa ako. Tsaka, so, to make the story short, na-hired ako. So, nag-resign ako sa Pilipinas. Napunta ako dito sa Saudi Arabia. So, yun, yung story ako. So, ngayon nga, na-hired na ako. Haba na. Ayun na, nag-interview na doon sa tinawag na ako. So, ang tinanong lang guys is yung mga trabaho namin dito sa gold plant, dito sa company namin dito sa Saudi Arabia. Tapos, bakit ka nag-apply sa amin? Siyempre lang yung sinagot ko guys, hindi na yung sinagot ko noon na dati doon sa Dubai namin na
um, kuha namin, sagot. Yung sagot ko is, um, nag-apply ako kasi gusto ko mag-explore, gusto ko magkaroon ng bagong trabaho, bagong environment. Gusto ko maka-impart ng aking knowledge, ano yung ma-share ko. So, yun. Tapos, tinanong din ako kung ano yung mga safety dun sa ano namin, sa trabaho. So, kung ano lang yung mga ano mo, trabaho dun sa planta, ano kasi yung trabaho namin dito, gold plant, tapos yung pinatapatakbo ko is crusher. Part ng process is crusher plant. Kasi yung mga nagbabasag ng mga bato, yun yung ang trabaho ko. So, may mga equipment kami, yun ang minamanage namin, pinapatakbo, kung paano pinapatakbo yun, na tinanong kami. Sabi ko, may mga control machine kami, may mga control room sa computers, paano mo patatakbuhin yung isang equipment. Tsaka dapat marunong daw tayo tsaka mga basic mga troubleshooting, ano yung pwedeng magawa bago natin i-turn over sa mga mechanical para trabahoin nila. Basta, yun. Tapos, siyempre, nagtatanong sila kung mayroon daw kaming ebidensya. Mayroon ba daw akong ebidensya? So, pinakita ko yung mga videos ko. Tamang-tama, mayroon akong TikTok account. Nag-upload. Nagtatrabaho ako dun sa planta. So, pinakita ko sa kanila. At tawa nga sila kasi sabi nila, aba, ano ka pala, social media influencer. Sabi ko, hindi naman siya, ano lang yan, bang palipas oras. Tuwang-tuwa sila. Tapos, sinabihan ako na, okay, after that, sabi nila, congratulations, ganyan. Pumunta ko doon sa kabilang office. So, ayun, punta ko ng kabilang office. Doon naghintay actually, dalawa yung nag-interview sa akin noon sa unang opisina. Sa second office, isa na lang yung babae na lang. So, yung babae na yun is, siya pala yung HR management, parang ganun. Siya yung nagre-representative kung siya yung final. Actually, sabi niya sa akin pagkatapos ng interview, sabi niya, actually, Julius, tapos na kami nag-interview, sabi niya, kaya mo ba yung lamig doon sa Canada, tapos yung mga trabaho. Tinanong ako tungkol sa pamilya natin, kung okay lang ba sa kanila na pumunta doon sa Canada, tapos naglamig-lamig. Ano ba yung ina-expect mo doon? Tinanong ko ano ba yung ina-expect ko doon sa Canada. So, kaya mo ba yung lamig, mga ganyan. Tapos sinabi niya ako, tinanong niya ako kung ilang taon na ako. Sabi ko, 42 na ako, ma'am. Ganyan. Sabi, 42 na. So, mahirapan ka sa pag-apply ng permanent residence. Pero, sabi ko sa kanya, ma'am, if given a chance, nakapagtrabaho siguro, kung hindi talaga bigyan ng pagkataon na magka-PR, basta gusto ko lang magtrabaho, mag-experience niya. So, sabi niya, wala problema yan, okay. Tapos, kaya lang gagastos daw ako ng medyo malaki-laki daw para lang ma-PR. So, let's say lang, natin. So, sabi niya, tumingin ka sa akin, nilagyan niya ako ng tag. Ganyan, Julia, sa pinicture niya ako. Tapos, sabi niya, ibigay daw niya ito sa kanyang mga kasama doon sa likod, sa kabilang kwarto. So, ayun, after nun, tapos na, bumalik na ako doon. Actually, may interview siya, may tinanong pala siya sa akin na, sabi niya, tinanong niya, sabi niya, Julius, magtanong ka sa akin. Ano ba yung, kahit ano daw. Bigla ako. Bakit ako magtanong sa kanya? Wala naman akong tatanong. Kasi siyempre, interviewer siya, ako interviewee. Ano bang itatanong ko? Ako natulala. So, ayun. Maya-maya, siguro after 10 seconds,
bigla ko nagtanong, sabi, ma'am, are you single? Tumawa siyang tumawa. Sabi, ba, why? Are you gonna marry me? Sabi ko, no, ma'am, I'm just joking. Then, after that, sabi ko, nagtanong talaga ako sa kanya, sabi niya, ma'am, if ever ma-hire ako dito, ilang months ba ang processing? Sabi niya, actually, Julius, sabi niya, I'm married already. Tapos, sabi niya sa akin, I like your attitude, you are positive. Tapos, yung ano ko daw, yung positive, yung mentality ko is, yung happy lang ba sa buhay. Tapos, especially na tinanong niya kasi ako, ano yung hobby ko. Sabi ko, nagpupunta ako ng gym, ma'am, nag-exercise ako kasi alam niyo naman, sa trabaho, sa pagiging abroad na tao, is bored talaga kami. Yung pinagkakaalabalahan lang namin social media, tapos after nun wala na. Buti na lang may gym doon sa amin at naisipan ko mag-gym, mag-exercise, ganyan. Saka mag-swimming kasi may pool doon. So yun, sabi niya sa akin actually, okay daw yung ano ko, yung buhay kasi alam ko daw kung paano dalhin yung sarili ko para hindi ma-bored. Okay, tapos ganyan. Sabi, actually ako, I'm married na daw, sabi niya. Tumawa siya sa akin. Sabi niya, actually 6 to 9 months yung process bago ka ma-hired sa namin, baka mapunta ng Canada. So hindi naman talaga siya hindi naman siya nagkamali. So yun, after that wala na. So, sabi niya congratulations, ganyan. Kala ko hindi na ako papasa. Yan, hindi ako papasa kasi yung mga tanong ko pa medyo sablay. Tapos yun na, tapos na. Natatawa ako talaga kasi yung sikuan, yung namin coordinator, sinunod ako. Tapos maya sabi nila, makinig, ganyan. Alam nyo guys, pag magsabi yung yung mga interviewer na magtanong kayo sa kanila, dapat yung itanong ninyo is related sa work. Sabi ko, wala nang iba, ako na yung pinapatamaan. So, hindi na ako makatingin sa kanya. Sabi ko, ako yung pinatamaan. Hindi ko naman alam talaga na ganun pala yung kalakaran. Hindi ako ready. Na din pala. Mga related lang. So, guilty ako. Maya isip ako, sabi ko, parang ako yata ang pinapatamaan dito. Nagtawa sila. Kasi, tinanong ko ng personal na mga tanong. Personal na tanong, sabi. Personal na tanong. Dapat daw hindi na personal na tanong. Dapat daw yung tanong is related sa works. Which is tama naman talaga. Saka, nagbibiro lang din ako noon. Tapos, wala ako sa intensyon na ganun. So to make the story short, after mga siguro 15 minutes after na nagtanong yung kasamahan ko doon sa kabilang table, sabi niya, "Bay, kumusta? Ano yung interview?" Ganyan. Actually, bay, yung tanong is related lang sa work natin. Ganyan. Actually, kasi OFW ako, tinanong niya ako saan ba daw ako nagtatrabaho. Sabi ko, sa Saudi Arabia ako, sir, sa Saudi Arabia ako nagtatrabaho ng 5 years. 4 years pa pala noon ako. Ganyan, tapos, nagtatrabaho ka pa rin ba? Sabi niya, ano na ako, pa-resign, ganyan. Kung ma-hire ako dito, so mauwi na ako. Ganyan. So, okay. Tapos, ganyan. So, ayun na, after ng, yung lalaki na sinunod ako at nagpapa-announcement siya na kung magtanong sila, yun nga, sabihin daw. After nun, nag-guilty ako. Sabi ng yung coordinator, ganun nga, wag kayo magtanong ng personal about about lang sa tawag dito, sa trabaho. After nun, mga 10 minutes, sabi ko, nagnilay-nilay ako, sabi ko, bakit ko ba yun na tanong? So, out of nowhere talaga nun. Tapos, nagtanong yun din yung seatmate ko sa table, kung kumusta daw yung ko. Sabi ko sa kanya, relax ka lang. Tapos, kung ano yung trabaho mo, yan lang ang tinatanong sa'yo. Kasi makukuha nila masisense nila pag hindi
Di ka sincere sa mga sagot mo, mahuhuli ka nila. Kaya, tapos siyempre, English yung ano natin, Englishan. So, nakapag ano din tayo, nakapag sagot ng English. So, ayun. So, after 10 minutes na, nagpaalam na ako dun sa coordinator. Sabi ko, sir, kung pwede na ako umalis. Sabi niya, oh, pwede na. Tapos, hintayin ko na lang daw yung, ano ko, hintayin ko na lang daw yung result after 3 days daw. So, ganyan. So, pagka ano, 28, 29, pagka 30 yata yun, June 29, lumarga na ako dito sa Saudi Arabia. So, yan. After, ano, mga July 3 yata, natanggap ko yung email na pumasa ako. Tapos, papuntahin ako dun sa office kasi mag-orientation. Sabi ko sa ano ko, sa yung nag-email sa akin, wala na ako dyan sa Pilipinas, nandito na ako sa Saudi Arabia. Paano yan? Uwi na ako. Sabi niya, ay, wag, after mga kuan, kasi pagkabukas na yun eh. Pagkabukas, nag-email siya sa akin, wag na daw kayo wag na kayo pumunta, at saka wag muna mag-resign. Kasi, mag-orient na lang daw sila, through, through Zoom. Ganyan. Ay, wala na palang orientation, wala nang offer. Yung offer pala is, doon lang pala yung ginawa. Which is naka-fix na yung offer, hindi ka na makareklamo kasi yun lang daw yung pinaka-kuan sa company. Kasi yung kuan is Quebec, kasi yung pinaka-minimum wage daw nila is 15 yata. Tapos yung binigay sa amin is 18 per dollar, per hour 18 hour per dollar. Sa Quebec kasi is yun yung ano daw nila, pinaka-minimum 15, tapos above minimum daw kami. Saka magtataas man daw sila every year na mag-increase. So ano na lang, hindi ko na lang inisip din, basta makapag-apply tayo, guys. So yun, to make the story short, so nag-process na. So ayan, nag-seminar lang kami. Mayroon lang silang pina-fill upan sa amin ng mga documents online, ang mga daming mga kuan. Dami silang mga hinihingi ng mga documents. So nag-fill up kami online. So nag-ano lang sila, nag-online pagturo. Nagkuan sila ng mga documents, nagbigay sila sa atin. Tapos tinuturuan tayo online. So ayun nga. So online lahat ang in-apply. So hindi ako nag-resign. Not unless na may visa na ako. So nung may visa na ako, saka pa ako resign. Ang haba na ng ko, guys, yung video. So isagad na natin. So ginawa ko is kinumpleto ko yung mga requirements ko, ano yung mga pwedeng anuhin. So, yun, nakumpleto ko. After that, lahat, medical, dito na ako nag-medical, dito ako nag-biometrics. Tapos yung mga, pinapadala ko lang, ini-scan, pinipirman ko, ini-scan. Pinapadala sa Pilipinas, doon sa agency. Kasi, nagpo-process na sila. July, nilodge yung ano ko. Tapos, after ng lodging, lumabas na yung Lamia ko is lumabas yung Lamia ko ano yata, June? January. Pagkatapos ng January, lumabas na yung yung nag-medical muna pala ako. After ng medical, nag-biometrics. Pagkatapos ng biometrics, medical ako ng medical ako ng January. February.
pagka March, meron akong advice for biometrics. March first week yata yun. Pagka second week, may advice na ako for visa, stamping. So, ayun. Pagka March 14, meron na akong visa. Tapos na. So, dapat March, April, May, nag-ano na ako ng April. May. Nag-file ako ng May. Problema lang, yung ano ko dito. Excuse me. Yung May, nasira yung ano ko, account ko dito, nag-expire. Ano yun, Ramadan ng March. So, hindi na ako nakagalaw. March, April. So, wala kasi mga tao, yung mga Saudi nationals is nakapag-leave. So, walang mahagilap. Walang mag-ayos ng aking account. Kaya, naayos ang account ko, mga April katapusan. So, yun pa naayos. Saka, April, May. Pagka May 1, doon pa ako nakapag-file hanggang sa May 1 to 30. Kaya yun. May 1 to June 30. Tamang-tama ang 2 months. So yun lang guys, yun lang yung ko history. Paano ako Saka wala akong binayaran. Free lang lahat. Ay, yung medical pala. Yung medical is yun lang binayaran ko, which is around 1,200. Yun ang medical ko. Tapos kumuha pa ko ng NBI, hindi naman pala nagamit yung NBI. Yun, NBI police clearance pala, kumuha ko dito. Kano yung bayad? Nakaubos ng 700. So hanggang dito na lang guys. Tapos mag-update lang ako ng aking ginawa kung ano yung mga requirements kasi masyado nang mahaba yung video. Na kayo. Tulugin na. So, next vlog ko is ikuwento ko kung paano ko ginawa yung mga requirements. Okay? So, thanks for watching guys. So, libre lang guys itong agency na in-applyan ko. Kung sa Pilipinas, medical lang yung gastos mo, yung pamasahe, mayroon ako nakitang 15,000. Actually, doon lang talaga nag-range 15,000 kasi yung medical is around 12,000 daw. Tapos, siyempre, yung pag mapamasahe mo, yung biometric kasi walang bayad, yung libre na. Company yung nagbayad. Libre lahat. Hindi pala. Yung medical lang talaga, kasi siyempre yung medical natin, pag may problema, siyempre, di ba? Logi naman yung company pag sila magbabayad. Tapos hindi ka makapunta. So, yun lang. So, actually guys, excuse me. Yung natin is, nag-aantay na lang tayo ng flight ko, which is yung flight ko is ngayong July 1. So, via China. So, galing ako dito ng Medina to Riyadh. Riyadh to Medina, Riyadh to China, China to Philippines. Tapos China to Manila, Manila to Butuan kasi taga Surigao ako. So yung ticket mahal guys kasi yung ticket ko ako ang nagbayad kasi yung ticket ko daw is na-issue na, nagamit ko na daw yung ticket ko noong 2022, na-doble daw. Tapos hindi ko naman mali. So, hindi na ako makipag-away, sabi ko para matapos na ako na lang bumili. Yung ticket ko is umabot ng 17 kasi 600 dito sa Medina to Riyadh to 600 Riyadh to China, Riyadh to Manila is 12. So 12 plus 16 pala, 400 lang pala. 400 riyal yung Medina to Riyadh. So 12 plus 16 plus sa Pilipinas 3,000. So 300 pala. 16. Magkano yung 3,000? So 100 200 200
1, 6, 7, 8. 1,800 pala yung ticket ko. Lahat. So, mas mura na yun kasi, pero walang ano yun, walang bagahe kasi yung bagahe ko, siniparate ko na para hindi ako maano, hindi ma, tawag dito, kasi nakaka-hassle pag yung mayroong daladalang bagahe na 70 kilos, 78 kilos. Biruin mo yun, ang laking bagahe kasi yung mga gamit ko dito, ang dami. Hindi ako nagpa-door to door noon pa. 5 years na ako dito. Ang dami kong naipon ng mga gamit. So, ang ginawa ko, pinak ko na lang. Pinabagahe ko. Magkano yung bayad ko? 800 real. So, wala na akong dadalhin. Siguro, may madala ako dito mga 7 kilos na lang. Yung mga pasalubong natin, pinadala. So, darating yung ko, yung bagahe ko doon sa Pilipinas. Ngayon yata ngayong week na ito. Yung June, for last week of the month ng June. Kasi tumawag na yung ko, asawa na tinawagan na daw na yung kuan sa Pilipinas, yung handler ng bagahe ko. Nandun na daw sa Butuan. So, ngayon na week daw, naka-schedule na for delivery. So, yun. Makukuha na nila yun. Yung mga, may patos ako doon binili. May mga damit. Yung pasalubong ko sa anak ko na yung babae, yung manika niya na Barbie. Tapos may mga chocolate din. Yung mga normal na pasalubong. Walang masyadong Kasi, ubus-ubus din yung pera ko dito. Pinadala ko lahat-lahat. Kasi, pag wala tayong gusto natin na ma-provide lahat, ibibigay natin doon sa Pilipinas kasi yung asawa ko din nagbi-business kasi meron din sasakyan na binabayaran saka nag-negosyo din para pang kapital na din. So, ayun guys, so ngayong week na to tayo aalis July 1. So July 1 ako dito maalis going to Medina to Riyadh. So pipick upin ako dito ng service namin ng GMC. So yung GMC na yun yung company ng yun yung sasakyan ng company GMC. Yun yung mahal na sasakyan na sa Pilipinas ang maka-afford lang is yung mga politiko, yung mga mayor, governor, congressman. Mga kasi yun na sasakyan parang dito ginagawa lang service ng company pang deliver ng mga tao, dinadala sa airport. So yun ang mag-deliver sa akin. Siguro mga darating dito is alas 4 ng madaling araw. Kasi yung flight ko sa Medina is alas 10. Kasi 3 hours yung biyahe doon sa Medina. Dito sa trabaho namin sa Medina, 3 hours. 2 to 3 hours. Depende sa driver. Tapos, nun. Yun lang guys. Thanks for watching. So, okay na tayo guys. Na lang, 7 days na lang. 6 days na lang pala. So, bukas, 5 days na lang talaga. Kasi 25 na bukas, 25, 26. Ay, bukas, 26, 27, 28, 29, 30. 5 days na lang. Pero sa Pilipinas ngayon, 5 days na kasi 20 25 na ngayon sa Pilipinas. Kasi na ngayon dito. Alas 8 na. So, ayun. I hope na naanuhan kayo guys ng aking journey. So, magstay lang tayo dun sa Pilipinas guys ng mga 10 days. Kasi darating tayo sa Pilipinas 3, so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pagka 15 alis na tayo kasi yung pagka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So magstay lang tayo sa ating lugar ng yata 12 days lang ako. Kasi pupunta pa tayo ng ibang mga lugar, pasyal-pasyal. So ayun. So punta na tayo ng Canada guys. Hindi man kalaki yung sahod pero at least mayroon ng umpisahan. So pinaplano na namin kung paano tayo budget ng kwarta, ng pera. Kasi alam naman doon yung cost of living, yun ang pinaka-importante. Pag yung cost of living is malaki, yun ang problema talaga. Tapos magastos ka. Yun ang mahirap doon.
So budget pag may time. So dito talaga guys sa sa pag-abroad, kung hindi ka talaga sa pera, waldas ka, wala kang maiipon talaga. So yun lang, thanks for watching.